Sinuki daw po ni Grandmaster Wasiso itong si Grandmaster Magnus Carlsen sa kakatapos lang ng Norwich Chess 2026. Paano nangyari yun? Tinalo po kasi ni Grandmaster Wasiso noong round 6 ito pong si Magnus sa standard event po, no? Hindi na umabot ng Armageddon. Ngayon nagkaharap po ulit sila. Nagpalit lang ng kulay. Ito po ang nangyari sa standard event. Puti po si Wesley, nag-e4 po siya C5, Knight F3, D6, D4. Ito po yung Sicilian na kung saan kinapture takes and then nag-Knight to F6 si Magnus, Knight to C3, tapos A6, Najdorf. At ang Najdorf po, no, sobrang daming linya dyan, ang dami mo kailangan pag-isipan, maraming magugulong tira, pero si Wesley ang ginawa niya, Bishop to E3. Isa po sa pinakamadalas na tinitira. Pagka Bishop to E3, nag-E5 si Magnus. Inatake yung kabayo, tumakbo po sa F3, and then Queen to C7 lang. Kung papansin ninyo yung oras sila, mabilis sila tumira pareho. 158 si Magnus, 157 si Wesley. Ang time control po, 2 hours without increment. Pagka Queen to C7, nag-A4. Ito pong si Wesley. Ang idea po niyan, pinaprevent po yung expansion. Kasi ganyan po yung common niyan. Yan, Bishop B7, ganon. Magnus naman, nag-Bishop lang po sa may E7. Medyo nag-develop na. Nag-Bishop to E2, develop din. Ito pong si Wesley. Nag-castling po yan. And then casting din. At pagka-casting, nag-Bishop to E6. Itong si Magnus na sinagot ni Wesley ng Knight lang po sa may G5. Medyo matagal nag-isip si Wesley dito. Ibalik ko lang po, no. Matagal pong nag-isip si Wesley kasi linya po ito before ang ginawa A5. No, 34 games ang natala eh. May tumira ng H3 saka Knight to D5. Pero si Wesley, ang tinira niya po is Knight to G5 na popular din naman ang idea patayin po itong bishop. Ngayon, pagkatira po kasi ng Knight to G5 ni Wesley, abay, pag bumalik ka dyan, kung si Wesley gusto ng tabla, pwede niya ibalik lang eh. Pero ang linya po dito, Bishop to C4 na hindi tinira ni Magnus. Kasi ang mangyayari pala dyan, kakapture niya eh. Tapos pagka-capture mo na ganito, tirahan ka lang ng A5. Ngayon, pag nag-simple development ka, let's say Knight C6, nako, alanganin yan because of Rook A4. Halos makulong po yung reyna. No? Ibalik po natin doon. Pag ikaw naman dito pumunta, which is yan daw po yung best mo, Rook to A4 pa rin. At pagkabalik mo, medyo bibigyan ka po ng pressure later on. Dito po, no, pwedeng pila-pilahan lang eh. Pwedeng gumanito. Okay, tapos eto, sabi, ang number 1 move nga, i-atras mo lang to. And then pagka-atras, tirahan mo lang po ng Queen to D3 nga, and then dito. Lamang daw po ang white. Anyway, balik po tayo doon. Ayun. So, Magnus kasi hindi niya po ginalaw yung bishop niya. Nag-isip po siya dito ng napakatagal. At ang tinira niya po ay Knight to C6 lang. Ayan, no? Ilang minuto ginamit. Tagal tumira eh. 13 minutes. Tingnan nyo, biglang lumamang si Wesley sa oras. So, pagka Knight to C6, of course, kinapture ni Wesley yung bishop. Kasi magkakaroon po siya ng perfect bishop dito eh. Binawi po yan ng pawn. And then, nag-bishop to C4, hitting the pawn on E6. Tapos, tumira po ng Queen to D7. Pagka Queen to D7, nag-F4 si Wesley. Agresibong umaatake. Kinapture po yan. Binawi po ng pawn. And then, nag-rook sa may E8. Ito pong si Magnus. Para depensa dito, pwede po lumipat na yung bishop eh. Ngayon, si Wesley tumira ng king move lang. Umatras lang. Bakit po? Ganito po kasi ang nangyayari, no? Ibalik ko lang. May threat kasi dito si Wesley na E5 sana. Ang gandang tingnan kung titingnan mo kasi pagka takes, capture ka dito, pagka capture na ganoon, may check, di ba? Winning. Kaso po, ang problema dyan, dahil yung king po ay nandito, pag iyo pong kinapture po yung reyna, sisingitan ka ng bishop to C5 check. Yun ang problema. At pag nag-king move ka, knight takes D7, hindi mo na tumatakes dahil may depensa. Kaya po, ayun, simpleng king move ang ginawa ni West. Siyempre, nakita yan ni Magnus, kaya nag-queen to C8 na. Pagka-queen to C8, nag-bishop to A2 si Wesley. Umiwas kasi yung mga talon, discovery sa bishop. So, inagapan na, nag-king H8 naman si Magnus. Aba, umiwas na din para may tulak na din siguro. Umiwas po siya sa pin eh. Ayan o. Ang ginawa naman ni Wesley, H3 lang. Number 1 engine move yan. Relax lang. So, pagka H3, tumira po ng knight to E5 na sinagot ng queen to D4 ni Wesley and nag-knight to F7 na sinagot ni Wesley ng tiradang pinagsisihan niya.
Sa interview po, pinagsisihan niya to. Ito po yung Queen to C4. Ayun. Bakit niya po ito pinagsisihan? Kasi hinamon niya ng endgame si Magnus. Na kung saan ang larong ito, sasabihin ko na po, nauwi sa tabla. Ibalik ko lang. Okay? Kasi ang tamang tira dito, atras mo yung bishop. I-maintain mo po yung reyna sa board, wag mong ipapalit. Ang ganda po ng mga bishop na yan, nagbibigay ng pressure na maganda eh. Kumbaga, yung position mo talaga, ayan oh, lamang ng konti eh. So, kung itutuloy mo, yan daw ang tamang tira. Pero si Wesley So kasi, leading siya sa torneo during this time, sabi niya, tabla lang, okay pa rin ako, leading pa rin ako. Totoo yun, pero may humahabol kasi sa kanya, si Pragnananda. Anyway, ituloy muna natin yung nangyari sa laro. Ano, mabilis lang, ayan napalit. So pag endgame kasi madali pong itabla, lalo na kung walang malinaw na kalamangan pa. And Bishop D8. Tingnan nyo po nangyari. Oh, kahit nag-expand pa, dahan-dahan. Papalit lang yung piyesa dyan, dahan-dahan eh. Ganun po mangyayari dyan. Oh, pinalit. Okay, pinalit na naman. At ito po ay very equal na endgame. Ayan, dumipensa lang. Oh, umatras, counterplay. Okay. And then lumapit. And ito po, tabla na. Kasi na-hold lang po yan dyan eh. Pabalik-balik lang po sila dyan. Oh. Hindi mo na mapilit yan eh. Oh. Kasi nga hindi makapag-improve masyado. Equal na equal yung naging laban. Kaya ang ending, napunta sila sa Armageddon pa. Alam niyo naman ang Norwich Chess, diba? Pag natabla standard, Armageddon. Ngayon sa Armageddon, dito lamang si Magnus. Anong nangyari? Panoorin niyo po yung laban nila ng live. And then analyze natin after the game. Enjoy, guys. Alright, nagsimula na yung Armageddon between Grandmaster Magnus Carlsen. There you go, Sicilian ulit. Inulit nila yung linya nila. Pero hindi, Sicilian Khan ang tinira dito ni Grandmaster Magnus Carlsen. So this is Sicilian Khan. Tiniraan lang po ng Bishop D3 ni Grandmaster Wesley So. Ayan, pag nag-knight to C6 ka, kakainin yan, tapos kakaslingan ka lang eh. Normal po yan eh. Kaya ang ginagawa dyan, Bishop C5 sa Sicilian Khan na to. Tabla lang, kailangan ni Magnus. Si Wesley So in must win. Ayan na nga po, knight C6 capture yan. Yun ba yan? Alam ko yun eh. Pero anong gagawin dito ni Wesley? Kinapture na nga. And then, uy, nag-D-takes ha. Usually A-takes tapos in E5. Pero tingnan natin kung anong gagawin dito ni Wesley. Magkakasting most likely siguro. No? Kailangan bilisan lang ng konti ni Wesley para ma-time attack na si Magnus. Wow, very interesting. Knight to D2 move. Sabay E5 lang immediately. Linya para to. Tapos Knight to C4. Yan pala yung kadalasan ginagawa dito, guys. Ha? Tingnan natin kung anong gagawin. Hindi makatira si Wesley. Okay lang. Lamang naman siya sa oras talaga. Parang gusto kong ganito ganyan, no? Mantayin to para makatalong ka doon, hindi ka maka-advance. Pero medyo delayed kasi puro pawn moves eh, no? Ang sabi ng engine, Queen to F3. Meron din Knight to C4. O pwede din magka-asling ka na. Those are engine suggested move. Yan, Knight to C4 was immediately played. Not immediately played, was played. Kasi tagal na pinag-isipan yun. Alright? So, halos 50 seconds pinag-isipan. Nag-bishop to E6. Binibigay lang, guys. Tingnan nyo po, libre yung pawn. Pero wag kayo dahil may check, bagsak yung kabayo mo doon. Kaya nga po sa ganitong sitwasyon, napipilitan yan, queen move na lang. Pero mas maganda daw kung dito sa F3. Dito naman, may target na ganon. Paano mo didepensaan yun? Yun ang tanong, mga sir. Anong tira? Anong tira ang pwede mong magawa? Sabi ng engine, Bishop to B4, maganda daw. Kasi hindi mo maharangan ng C3, libre po ito. Kaya nga po, mapipilitan ka pagka Bishop to B4, ihaharang mo Bishop to D2. May mga capture ba dun? Tapos capture dito? Capture doon, no? Kakaslingan lang siguro, nakapin dito. Aba, maganda yung plano. Tingnan natin, no? May pressure pang binibigay dito si Grandmaster Wesley So. Ito pong si Magnus na paisip na. Less than 6 minutes on the clock, samantalang 8 minutes pa. Ito pong si Wesley So. 3 minuto, halos pa rin ang kalamangan na may-maintain ni Wesley So ito with 9. This is after 9 moves. By the way, ang Armageddon, 10 minutes on white, 7 minutes on black. Pero if they reach move 41, magkakaroon ng 1 second increment per move. 1 second lang, alam ko eh. No? Shoutout sa lahat ng nanonood.
Ayun na, kinapture takes. Aba, pinalit. Dumipensa lang na kung saan may mga plano yan. Check dito, sakmal sa bishop mo. Kaya nga mapipilitan yan, mag-castling na siguro. Itong si Grandmaster Wesley So. Ang kagandaan sa position ni Wesley, lamang po yan dahil ayan na naman yung kanyang pair of bishops na talaga namang matutulis mga sir. Underdeveloped pa. Ito pong piyesa ni Magnus, no? Tabla lang ang kailangan ni Magnus. Wesley So kailangan magpilit. Biglang nawala antok ko. Siyempre, ginanahan ako. Biglang kailangan manalo. Inaantok pa rin ako pero tinitiis ko. Lahat yan para sa inyo. Pusang gala. Bumabanat ng ganun. Eh. Anyway, Wesley So, nag-iisip pa rin. Magka-castling na ba? Ano kayong pinag-iisipan niya? Baka gusto niya mag-queenside castling. No? Baka pwede dito, sabay castling para mabilis. Depensa lang to. Kaya pag dito ka, wala bang ganito? No? Tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi pa rin makatira si Wesley. 2 minutes na lang po ang kanyang kalamangan. Yung kalamangan niya na 3 minutes sa start of the game na wala na, nabawasan na ng 1 minuto. Pero pagdating naman sa posisyon, white ang lamang dito. Queen E2 na paatras yung Reyna. Hindi ko sure pero tingin ko na alangan po siya sa mga idea na tatalonan siya ng kabayo, hit po ang kanyang Reyna. Kaya inunahan niya ng umatras mga sir. May depensa din kasi sa bishop. Siguro ang kasunod yan magkakasting na. Aba, nag G6 lang si Magnus, hindi gumano, natakot sa pin. So dahil sa G6 mo, anong gagawin mo ngayon Wesley? Pag-isipan mo. Wag lang masyadong matagal. Mga 10 segundo. Kaya mo yan. Kaya mo yan eh. Shoutout sa lahat ng nanonood. Wesley So nag-iisip, naku, medyo dumidikit na yung oras, less than 2 minutes na lang kalamangan ni Wesley. Lamang pa rin po siya ng konti dito, pero alam niyo naman pag blitz hindi masyadong malinaw yung mga pangyayari, yung mga yung utak mo hindi ganun kalinaw eh. Parang kanina kay Aleresa, grabe naman agresibong play mga sir, nakita niyo yun? Kaya pala nag-isip ng matagal, nag G6 ka, bobombahin kita sir. Ayan, pinalit naman ni Magnus, capture, and most likely queenside castling will happen. And then, bobombahin yan. Yan yung aking palagay. Kasi pag nag-queenside castling ka, sir, hindi ka na makatawid dahil sa pool yung D8 na dadaanan. Nag-queenside castling na nga. And then, later on, yung mga tirada po siguro G4. G5, bomba rito, bomba ron, atake dito, atake doon, napaatras yung kabayo pero bago pa siya makapag H5, yan ang plano, unahan mo na at ginawa na nga ni Wesley So, nag H5 agad ito slightly or clearly better for the side of Wesley So, tingnan nyo po, 0.87, this is looking good kung gusto ni Wesley ng panalo. Nag-develop lang atake dito. Wesley So tinulak na binarahan agad ng pawn. Tinulak din. Wow, teka lang, di ba pwedeng pressurein yan? Tapos ang mangyayari, papasok pa dito yung tore later on na pwede mong pilahan tapos ilagay mo yung tore mo dito. Di ba? Looking good yun. Tingnan natin ha. Grabe ha. Maganda yung mga tinitira dito ni Grandmaster Wesley So. Nag-isip pa rin si Wesley what to do. Nag-iisip-isip ng 1, 2, 3. May mga threat pala dito. Ito pong si, ito pong si Magnus dito. Pag gumalaw, may threat dito. Capture, no? Eh, no? Para saan kaya to, no? Hindi ko maintindihan to. Na-touch mo ba yan? Ay, nagkamali lang. Balik ko lang po, ha? Pusang gala. Bakit na-empasan? Hindi nangyari yun. Hindi nangyari. Nag-develop agad. Pusa. Nagulat ako nag G5 eh. Hindi nangyari. Nagkagulo. Sorry, hindi ako may kasalanan doon. Sila kasi over the board to, naka-digitive board lang sila. Kaya medyo nagkakaroon ng konting problema. Hang-hang, ganun-ganun. Hindi ko maintindihan yung G5 din. Ewan ko, nag-rook to D8. Eto, hinamon. Westos naman. Binuksan agad yung kita. Sige. Nasa gitna yung king mo. Buksan natin. Oh, kinapture. Talagang nadidelay yung tira eh. Anyway, ganun talaga. Sige, capturein mo na lang. Hindi naman makasing yung king. Yung king nasa gitna. Magandang pangyayari ito for the side of Wesley. Kailangan pilitin ito ni Wesley. Kinim mo ba na lang? Kending-kending lang mga sir.
Anong gagawin ni Wesley? How to improve the position? Yung knight, medyo malakas yung dating eh, no? Hindi mo din makain, no? Magkakaroon siya ng malakas dito, no? Pwede, pero depende. Alam niya, tira ng engine, nakakaiba to. Pag nakita ni Wesley, so G4 lang daw ibigay yung pawn kasi may tulak naman. And then later on, maaari mo sigurong puntahan dito or dito. Eh, yan na nga, oh, atawin mo ng ganun, sir, eh. Oh, pwede din daw, i-F5 mo. Basagin mo doon. Ayan na nga yung ginawa ni Wesley. In F5 lang. And then G4 is the kasunod. Is the kasunod. Pusang gala. Malupit yung English ko doon. Anyway, anong gagawin mo pagka G4? G4 na nga. Ang threat, eto. Saan pupunta yung kabayo? Yung kabayo, baby. Baka goods na yan ah. Nag-iisip si Magnus dito. Grabe yung tira ni Magnus according to engine. G5 lang daw. Mapupunta yung mga pawn sa puti. Bad bishop. Tapos may weakness na mga pawn. Lakas yung kabayo. Wow ah. Wow. Sabaw. Pero tingnan natin kung ano ang gagawin dito ni Magnus. Makita niya kaya yung G5. This is move 21 pa lang mga sir. Makikita siguro yung G5. Hindi tinira yung G5. That's looking good for the side of Wesley kasi pwede niya na kainin. Okay? Kakainin na ba o Bishop E6 lang? Pwede din kasi Bishop E6, no? Ngayon, hindi mo maggalaw to eh. Pag gumalaw ka, yayariin ka ng ganun eh. So, nag-Bishop E6 na nga lang itong si Wesley. Ang problema yung Queen din, hindi makagalaw kasi kailangan niya bantayan yung kanyang weakness na pawn na nasa may E4 and G4. No? Ang kaganaan ng Bishop E6, pwedeng gumalaw na pala. Kasi once gumalaw, hindi mo pwedeng kainin yan dahil may ganon. Kaya nga napilitan humamon, Wesley, so hindi mo pwedeng ipalit. Pag pinalit mo, mapupunta sa endgame tagilid. Kasi bad bishop ka pa. Kailangan maintain mo yung tore na ginawa niya na nga. Ang ganda ng tira doon, hitting dito. Magnus naman, mabilis din pinawalan. Talagang chess player din eh. Nag-knight to h7 immediately. Kinembo pa, nabulol pa ako doon. Kinembo ta ng king kasi nga may check na gano'n, no? Nag-iisip dito si Magnus. Lamang pa rin si Wesley, 1 minuto. Tumulak na ng G5. Wesley, so kailangan magpasingaw. Baka mag A3 lang yan. A4 ang number 1 engine mo, pero A3 okay din. Eto muna, pinilit yung Queen F6 para mapilitan na doon. Pwinersa na ba? Kailangan mo mag A3 para mawala lang yung background checkmate, sabi ng engine. O, tapos mamaya pwede ka nang lumipat-lipat. Kasi eto, yes, weakness, pero nababantayan naman ng todo. Pero C3 ang pinili. Ayaw niya din makapunta doon. Double purpose mga sir. At umatras na nga dahil inatake. Makapasok lang yung Reyna na to, looking good. Ang tanong saan papasok, di ko pa alam eh. Kailangan daw talaga mag A4 eh, pasingaw eh. Dahanin siya ni Magnus dito. This is move 27, nag A4 na nga, nagpasingaw doon. Ewan ko, kanina gusto ng engine pero biglang naging ayaw niya na eh. Pabago-bago ng isip, Queen to G1, pasok doon. O Queen to F2, pasok doon. Yun, mas maganda yung Queen to F2. Yan na nga po yung ginawa. Papasok dahil nag-create ng weakness dito si Magnus. That's looking good for the side of Wesley, mga sir. No? Hindi lang yun. Pwede din pala dito. Tapos sa ilalim mo, manalasa ka doon. Grabe. Pwede kasi dito eh. Pupunta ka dito. Threat mo to. Grabe, blunder pa pala yung A5 ni Magnus na yan. Dahil dyan, di siya makatira 1 minuto ulit ang alamangan ni Grandmaster Wesley. So sa pagdating po sa oras, wala pa rin itong increment. Move 29 pa lang sila. Magkakaroon ng 1 second increment once they reach move 41. Looking good dito for the side of Wesley. Kailangan may panalo para ma-maintain niya yung kanyang liderato. Galingan mo, Wesley. Let's go. Definitely, you're better. Ayan na nga, papasok na Queen to A7. Most likely. Isok pa mo na. Pinasok na. Mukhang magwa 1 pawn up mga sir. Magwa 1 pawn up mga sir. Pag tinulak na ganun, pwede mong pressure rin to. Todo pin, no? Todo pin. Pin. Grabe mangyayari. Nag-Queen to D8. Binigay na lang yung pawn. Siyempre, kakainin mo kasi 1 pawn up ka doon. Ano bang hinihintay, Wesley? Tikman mo na. Huwag ka na mahiya. Pero siguro nag-aalangan siya. Queen to B8, ipapalit na. Tabla lang ang habol niya eh. No? Tabla lang ang habol niya. Kaya ipapalit na. Pero pag pinalit mo yan, 1 pawn up pa rin mga sir eh. 1 pawn up is 1 pawn up. Anong ibig sabihin nun? Eh di 1 pawn up,
Dami pa mang sinasabi. Anyway, nag-iisip dito si Magnus. 1 minute na lang siya. Move 31 pa lang. Less than a minute on the clock. 2 minutes ang kalamangan ni Wesley. In F6, napakagandang tira naman pala ng F6 na yan. Ang malupit, pwede na tong ibigay. Anong tira? Queen to C8. Mamatihin na lang. Pusang gala. Pag nakita ni Wesley yan, chess player siya. Pero to be honest, kahit kainin mo, winning ka. Grabe. Hanip na yan. Makita ba yung Queen to C8? Kita ni Wesley. Ayan na. Less than a minute lang si Magnus. Move 33. Grabe. Grabe mga sir. This is it, pansit. This is it, pansit. Ay, may depensa pa pala Queen to B8. Pero ang diferensya, nandito yung kabayo, capture, baka pwede nang itulak. O kaya, depensaan mo, tama, itutulak. Ay, kinain, namati na nga, Queen to F8. Queen to F8, hitting the rook, mati dito, threat. Paano mo didipensaan? Ewan ko sa'yo. Dalawa-dalawa yung threat. Pwede pa dito eh. And there you go! Magre-resign na yan! Boom! 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 Panalo si Grandmaster Wesley Sodon! Ang galing mo! Na-maintain mo yung kalabangan. Leading pa rin si Wesley. Woo! Woo! Hanep. Ayos ba yun? Ayos ba yun? Worth it. Solid. Lakas ni Wes, grabe. Naparesign na po kasi ang daming threat, walang magawa. Kinabahan ba kayo? Whew! Ako kinabahan na excited eh. This is looking good for the side of Wesley. Puntahan lang po natin yung standing before I go end the stream. Hindi ko na i-analyze. Siningal na ako eh. This is the standing mga kaibigan. Ayan po mga kabiyahe oh. Lamang si Wesley 15.5. Ito pong si Prague sumusunod with 15 points. Ngayon, Ali Reza still have chance to get another 0.5 in case manalo siya sa Armageddon kay Vincent Kamer. Wow! Grabe si Wesley Sodon! Tindi! Nung pinakita ni Wesley, balikan lang po natin mabilis sa simula. Ano? So, Sicilian ulit, pero kan ang tinira. Dito pong si Magnus at dito po tayo sa crucial part eh. Yun, no? Medyo nagkagulo pa dito. Akala ko talaga nung nag-G5 eh. Dito, oh. Ayan, akala ko nag-G5 eh. O, ayun, oh. Oh. Dito, ito yung crucial part eh. No? Pagka bishop doon, hindi po makagalaw ito kasi. Kasi pag gumalaw papasukin. Ngayon, tumira si Magnus, pinalit yung tore, hindi was. Kailangan mong wag dalhin sa inyo. Pag nag-engage ka, talo ka, bad bishop ka eh. Nasa puti yung mga pawn. Pine-pressure po ngayon to, kaya umiwas. No? Maganda yon. And then, kining mo ban. At eto na, binigyan ng pressure para mapilitan mag-queen to F6. Pagka queen to F6, nag-C3. Mali pa nga eh. A4 na daw. Pero naiintindihan ko si Wesley. Kasi pag nag-A4 ka, may rook to D4. No, saka ka daw mag C3. Hala, pinakain yung pawn, yes, para po ma-out of place yung kanyang tore. Hindi na po makabalik yan doon. Anong susunod? Ito po. Ayun, no? Okay, dito. Yan ang play. Ang lupit ng engine, eh. No? Anyway, doon tayo sa tinira ni Wesley na napakasimple lang. O, umikot, umatras, pumunta yung tori doon, umatake, or nagbukas yan, eh, para pasingaw. Nag-A5 yun, medyo mali. Kasi pagka queen to A2, ayan, nagkaroon ng weakness, oh. Grabe, nakapasok. Winning na. Ngayon, dumipensa ka doon, capture, and then nag-queen doon. At dito, medyo gumulo, eh. Kasi tinirahan ni Wesley ng pamatay, F6 lang. Ayan, konting analyze tayo dito guys. Unang-una po, hindi pwedeng kainin ng knight dahil nakapin. Hindi din pwedeng kainin ng tore dahil madadali yung kabayo. Ngayon, coach, ba't hindi kinapture ng king? Kasi may rook takes. Dingisay ka ngayon. Bakit? Pagkapunta mo dito, rook h7, bagsak. Okay, kaya hindi pwedeng kainin ng king. Kaya king move na lang yan. At pagka king move niya, nag-queen to C8, coach. Ito pa isa eh. Kasi alam natin yung threat, eto. Pero bakit hindi kinapture to? May harang at may depensa. Pagka takes mo kasi, ito ang matinding gagawin ni Wesley. Rook sacrifice. Grabe. Pagka ganun mo, check at matinding mate ang yung aabutin. Nakita lahat ni Wesley. So yun.
Grabe 'no? Kaya nga po kung babalik po tayo ano pong ginawa, napilitan, kainin na lang na kung saan pagka-queen to F8, undependable na po, hindi na po madepensahan yung mga threat ng mate. Walay na. Mate in 7 lang nga yung evaluation, talagang mamamati po. Hindi madepensa ng sabay. Ang pinapaligtas na lang, tsumek ka daw, tas tsumek ka ulit para tumagal. Anyway, at dahil sa panalo ni Basiso na yan, nakakuha po siya ng total of 1.5 against Magnus. Ang naging problema po ng torneo, naghalimaw si Pragnanandha. Kasi sa last round po, natabla ulit si Wesley laban po kay Aleresa. Tapos nanalo po siya sa Armageddon. Pero si Pragnanandha sa huling 4 na laban, pinanalo niya po lahat ng standard. At ang mga tinagpas niya hindi mga ordinaryong manlalaro. Pinagsunod-sunod at pinagbuhol-buhol niya. Yan po si Vincent Keimer, si Gukesh. Okay, hindi pa nakontento dyan. Tinalo niya din si Magnus, sinuki niya, at pati po si Ali Reza. Pinagbuhol niya po yung 4, kaya po ang naging final standing na medyo nakakalungkot. Pero okay lang. Ito po, champion si Pragnanandha. Pero okay lang kahit second lang si Wesley. Leading siya sa last round Kaso natabla siya, nanalo si Prag, lumamang. Kasi ang panalo po plus 3. Ang tabla kahit manalo ka sa arma plus 1.5 lang. Ang lamang ni Wesley is ano lang po is 1 point 0.5 lang ata. No? Anyway, yan po ang nangyari. Kaya po nakahabol si Prag third. Ito pong si Aleresa. At dahil nanalo si Magnus, nag-fourth pa rin po siya. Tinalo niya po si Gukesh na Kulembat ngayon. At ayan po si Vincent Keimer. Yan po ang naging kabuuan ng Norway Chess. Sayang si West, no? Pero grabe naman kasi ginawa ni Prag. Kahit si Magnus nagulat sa ginawa ni Prag na yun Kahit si Magnus nagulat. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Pupunta dito or nandito na si Magnus ngayong araw. Kararating lang kaninang umaga. At bukas mamimit po namin si Grandmaster Magnus Carlsen kasama sila Fabiano Caruana. Meron tayong VIP pass para mamit siya dahil naglaro kami ng torneo dito noong nakaraan kasama yung anak kong babae na pag nanalo ka, may VIP pass ka. Pwede ka magpa-picture. Anyway, abangan po ninyo yung susunod na video. Lapit na din po yung Rapid and Blitz na World Championship team ito sa Hong Kong. Gaganapin kasal sila Wesley, si Magnus sa diba pang top players. Baka i-live natin yan kasi Hong Kong yan, maaga-aga yan Anyway, wag nyo din pong kalimutang suportahan yung ating Biyaherong Chess Coach app. Available na po siya sa Play Store at sa Apple Store. Will still waiting for their approval. Hopefully talaga this month matapos na para yung mga Apple user natin magamit nyo na. Biyaherong Chess Coach application, i-search lang po sa Google. Ano na po yan. I-download nyo po, gawa po kayo ng account at sana masuportahan. Muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.